Hello guys, good evening sa inyong lahat. Coach Carl here. So ngayon pag-uusapan natin yung patungkol sa FOMC. So yung FOMC is ito yung minutes or meeting na napag-usapan ng board members ng Fed, no. So sino-sino ba itong mga nagmi-meeting na to? So we have 19, no. We have 19 members ng Fed, no. So nandyan si chairman, yung si Jerome Powell, siya yung nag-a-announce or nagbabasa ng minutes sa public, and siya yung pinaka-head nung buong Fed, no? And also, we have president from different banks and different region. So, total of, 12 ito, yung 12 regions yan, and yung ating main participant dito sa board member and yung ating mga governors ay kasama si Jerome Powell at yung vice niya ay 7 siya, no? Kaya total of 19. So, ano ba yung objective or purpose? Bakit sila nagmi-minutes? So, sila kasi yung nagdi-decide nung tinatawag nating interest rate. Okay? Interest rate. So, yung interest rate, ito yung baseline kung ano yung magiging um, standard na rate ng bawat banks sa kanilang ipapaloan na money or dun sa bonds, no? May tinatawag tayong bonds kung nagdedepende yung interest rate ng bonds and dividend and yung yield na nakinikita ng mga investor dun sa bond na nabili nila ay nakadepende yun sa interest rate na pagdidesisyonan ng mga board members ng Federal Reserve. So, meron tayong data na source that we are collecting yung tinatawag nating target rate. Okay. So, dito kasi nakikita kung ano yung votes ng bawat participant ng Fed, kung ano yung magiging stance nila, if they want to cut rate or they want to hold the rate, or ano yung magiging decision nila kung mag-rate hike ba sila. So kung makikita natin dito sa left side na to, itong part na to, ito yung target rate. Currently, yung current rate natin is 4.5% or 450 basis point. So, kung makita natin dito, meron 9 numbers dito. Pag pinag-plus mo kasi yan, 4 plus 4 plus 9 plus 2, that is total of 19. Okay? So, ibig sabihin, target nila, no, sa current rate natin, okay, is number of, I'm sorry, hindi pala makita dito, adjust ko lang ng konti. Ayan. Okay, ayan. So, magdodraw ako dito sa gilid na side. So, dito sa part na to, sobrang napakalaga kasi nito, no, na maunawan at maintindihan natin. So, they are planning to cut rate at least 50 basis point or 50%. So, pag sinabi kasi nating magka-cut sila ng 50 basis point, pabababain nila yung interest rate, no? So, dun sa part na yon, ano yung nagiging um, effect nun sa currency ng US, sa USD. So, pag ganito yung nangyari, na magka-cut sila ng rates, automatically, magkakaroon yan ng weakness or magdadrop yung kanilang money or yung value ng money nila. Pag nag-hold naman sila, ibig sabihin, yung vote ng mga tao or yung mga board of members is pag nag-maintain sila, magiging positive yun sa currency nila. It's either magkakaroon sila ng strength pag nag-hold sila or magiging neutral lang sila. Pero pag sample yung interest rate ay umabot, yung vote nung mga governors ay umabot ng 5, sabi natin 5, ibig sabihin nun, pataas yung kanilang target na interest rate or dadagdagan nila. So, meron tayong dalawang part ng interest rate na tinatawag. Yung tinatawag nating hawkish, okay? Tinatawag nating hawkish and dovish. So, pag sinabi nating hawkish, okay,
Pag sinabi nating hawkish, yung central bank is more likely positive. Okay? Positive yung gusto nila mangyari. Dadagdagan nila yung interest rate nila or mag-hold sila ng interest rate. So, depende dun sa situation. And kung sakaling sinabing dovish, no? Ibig sabihin naman nun, negative sa currency yun. Ibig sabihin, magiging weak yung currency ng certain central bank na kung saan ina-apply yung ganitong way or approach sa interest rate. So, sa market, meron tayong tinatawag na bearish and bullish, which stands for animals. And also, dito sa ating hawkish and dovish, stands din siya for animals, particularly birds, no? So, dito sa part na to, ang pinaka sobrang importante kasi dito ay maunawaan mo ano na ba yung magiging decision nila, no? So, kung tinitignan natin dito, okay, yung data is showing that they are more likely cutting rate for this year. Kung makita natin dito, meron siyang 2025, 2026, and 2027. So, ito kasi for up until maging long run yung or approach nila. Kung makita natin dito, for the long run, yung gusto nila mangyari, yung interest rate nila ay umabot na lang ng 2.87. Ibig sabihin, sobrang baba yung target rate nila in the future. But now, yung current value ng interest rate nila ngayon is 4.5. Malayo pa compared dun sa target nila sa baba. So, ano ba yung objective or purpose? Bakit sila nagkakaroon ng idea na mag-cut ng rate? So, yung interest rate kasi, okay, ito yung isa sa nagpipigil para sa kanilang GDP na mag-upward or magkaroon ng expansion. So, pag mataas kasi yung interest rate ng bawat central bank, yung mga businesses, may hirapan sila mag-expand, okay? May hirapan sila mag-loan sa bangko, may hirapan silang kumuha ng allotment or money para magkaroon sila ng expansion from different way or approach nila kung mag-open sila ng new branch and so on. So, lahat kasi ng expansion idea is masusupport yun ng loan ng central bank or ng mga bangko pag meron tayong tinatawag na mga business. Okay? So, dun, yun yung isa sa nakakapagpapigil dun sa GDP growth ng isang economy. Pag mataas masyado yung interest rate. So, last year, they decided to cut at least 100 basis point. It means 1%. So, ano yung nangyari dun sa Fed or US? Nagkaroon sila ng neutrality. At the same time, nagkaroon sila ng weakness. And the same time, at the end of the day, at the end of the year, nagkaroon sila ng strength, no? And opening ng first quarter ng taon ng 2025, maganda yung naging input or naging output nito. Pero now, nandun na naman sila sa stage that they needed to cut the rates, no, para sa another expansion ng kanilang GDP. Last year kasi maganda yung yung last year report na tumaas talaga yung kanilang GDP growth. Okay, dito sa part na to, I want to explain to you, no, na sobrang napakahalaga na meron kang understanding dito sa interest rate, especially pag nagkakaroon ng FOMC meeting. So later on, it will happen later on, mga 2 a.m. yan, ng madaling araw dito sa Pilipinas. Kung nasa ibang bansa naman kayo, so you can set your time dun sa time ng New York, 2 p.m. naman yun sa kanila. And yun yung pinaka magiging set, no, ng release na yun. So, ano nangyayari pag nag-release ng FOMC and especially pag nag-hold sila ng rate? So, they're planning to hold the rates, no? So, paano ko nasabi naman yun na mag-hold sila ng rate? So, basically, meron tayong tinatawag na data na kung saan pinagbobotohan yun or yung sentiment ng market na ano ba yung stance nila, ano yung nakikita nilang forecast na gagawin ng central bank. So, accumulative data yon ng mga parang pinagbotohan yon or yung sentiment ng bawat participant nito at kung ano yung level ng percentage na yun yung mataas na probability na yun yung mangyayari sa decision making na gagawin nilang central bank. Okay, so ngayon nakikita ng mga tao, especially mga investors, mga banks and other participant dun sa naglo-look forward doon ay mag-hold ng rates si Fed. So, papakita ko sa inyo. So, nandito siya. Okay. Kung makita ninyo yung numbers, so,
Zoom ko ba? Ayan, zoom. Kung makita ninyo dito, ito yung current date. Okay? Ito yung current date which means 16, 18, sorry, June 6, 18, ang decision ng mga participants na to. Ito yung participant, nilagay ko na din dito. So, who are these participants? So, these are the institutional investors, banks, hedge funds, asset managers. Yung prop firm trading firms is kasama din dito. Interest speculators, kasama din dyan. Then, commercial banks managing rate exposure and portfolio managers hedging bonds position. Okay? So, they are looking kung ano yung magiging decision ng Fed at ito yung magiging forecast ng most of the news provider or data provider, especially dun is economic calendar. Ito yung magiging potential forecast nila. So dito sa part na to, kung makikita ninyo, yung current, 'di ba, na topic ko or na-mention ko kanina that yung current natin is 4.5%. Now, yung pinaka-data na pinapakita dito is 99.94% are voting or yung forecast nila is magme-maintain. That's what we call hold. Okay? I-maintain lang natin siya na yun lang at yun pa rin yung magiging interest rate ng central bank or specifically Fed, no? So, itong data na to, it provides us a significant value that we are not selling USD. Instead, may potential siya to buy it, no? But it doesn't necessarily mean pag ganun na yung lumabas, okay? Pag ganun na yung lumabas, yun na yun at yun ay mangyayari. Maglalakas siya. Pero merong mga pangyayari, like for example, I think last December, last December 2024, nag-rate cut si Fed. So, ano yung ina-expect ng mga tao? Magkakaroon siya ng yung USD magda-drop. Pero, after ma-release yung news, nagkaroon tayo ng data that yung rate cut pala na yon is hawkish rate cuts. So, ibig sabihin nun, instead na mag-drop yung price ng USD, tumaas siya. Okay? Hawkish stand siya even if nag-cut sila ng rate. So, yun yung pinakakailangan yung observe kasi napaka-dynamic talaga ng market, pabago-bago yan. Hindi nangangulugan na kung ano yung nangyari in the past, ganun pa rin mangyari in the future. So, you need to be observant on that. So, dito sa part na to, ngayon, ano na yung magiging point of view natin once na, for example, alam na natin yung data that they will not cut their rate and instead mag-hold sila. Ngayon, ang pinaka magiging value niyan, for example, we are trading gold. Okay? Ang expectation na natin sa gold or kasi pag pinair mo kasi si gold is yung base currency niya which is this one and yung COT niya is USD. Okay. So ngayon, once na nag-hold si USD, magkakaroon siya ng strength, positive yan. Okay? Ano yung strength ng gold sa ngayon? Ito kasi is what we call safe haven commodities, what asset that ano to siya inflation proof, no? So ito yung ine-hedge ng mga investor to fight inflation during or times ng merong uncertainty sa market, which is currently merong war from Middle East. So hindi na siya sobrang nagmamatter yung ano ngayon dito, no? And di natin alam, no, na if ganun talaga yung plan ng mga investor for now. Now, both side has the potential strength. Okay? Sa akin, pwede kasi siyang mag-range or magkaroon siya ng breakout pababa. Okay? But yung breakout, maybe pansamantala siya. Pero, pag yung war, ito yung kailangan nyo nang i-weigh in. Pag yung war is nag-escalate or tumaas pa ng tumaas at nag-continue siya, basically, kung saan pwede tayo mag-bounce yung market if either merong demand dito sa part na to, sa baba, pwedeng mag-bounce yung area na yon at ito yung kunin na discounted price. Oops, sorry, hindi na nakikita.
ito yung kunin na discount ng mga investors and they're more likely buying it. So, dito sila magbabay. So, currently, nag-range yung market, di ba? As of now. So, they tend to potentially sell it for short term, but for long term, magbabay sila. Okay? So, hopefully, this data or information helps you and will understand paano nyo talaga malalaman yung market. So, we have the tools that we are using on our trading, which our um ang ating trading journal, which showing kung ano yung mga upcoming decision or potential changes sa central bank and different participants or different central bank ng iba't ibang bansa. So, dito makikita ninyo ano ba yung update and mag-hold ba sila, mag-rate cuts, or so on and so forth. So, malaking tulong ito para magkaroon ka ng idea on how you can leverage the market and trade on your favor. So, yun lang. Medyo mahaba na siguro yung video na to and I hope na-enjoy nyo. And kung meron po kayong mga katanungan, mag-comment lang po kayo sa baba ng video na to at gagawin ko po ulit ng video. And para po masagot ko po yung inyong mga concern in terms of fundamentals and also in way on how we can trade the market. Yun lang. Follow for more and subscribe.